morning, Kuya! Mga kasambahay, usapang pangkalusugan natin ngayong araw dahil Thursday ngayon, pinuntahan natin si Dr. Joseph Lee, ang ating urologist. Yan, dito po yan mga kasangbahay sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center. Dito yan sa Binyan, Laguna. Ayan, may mga pag-uusapan tayo tungkol sa urinary incontinence and erectile dysfunction. At malaman natin kung ano bang mga bagong equipment ang para dyan. Punta natin si Doc Joseph. Let's go! Good morning! Hi, Doc! Hello po! Nice to see you. Hi, Doc! Buti naman nabisita kayo dito sa aking center. Yes, Doc. Hindi ba kayo naligaw, nahirapan mahanap ito? Kitang-kita, Doc, eh. Para nag-iisa lang to dito, eh. Kitang-kita mo agad. Talaga? Ano bang ginamit niyo? Waze? Kasi kayo pang mga Gen Z, Waze. Tsaka mabilis ang biyahe, Dok. Ay, ganon? Opo. Kasi hindi traffic, Tsaka no? nag-skyway tayo. Oo. Bakit naman Alright. kayo napadalaw nga, sa... Doc. Siyempre, Doc, pag Thursday, Ano na naman? Ito na naman. pag Thursday kasi, Doc, wala kaming magagawa talaga, kundi puntahan ka. Linya ko yan. Nakasama Nang ka doon. aagaw ka ng linya. Linya ko yan. Pero okay na yan, oh. So kasi, actually, natutuwa ako kasi way far talaga. Pumunta kayo dito. Hindi ko naman naisip na parang, ay, baka ini-expect nila. Baka hindi ito sumipot sa sa studio. Puntahan kaya natin. Maganda rin kasi, Doc, para maging aware din yung mga kasambayan na maganda na around this area na meron palang ganitong lugar na pwede silang puntahan. Nasilip nyo ba nagkaroon ba kayo ng optics na makita ang lugar? Kanina, Doc, syempre nakita natin. Pero mas Ano ang maganda masasabi mamaya. mo? In-depth Ay, mamaya, syempre. mas maganda At pag-usapan. first in the Philippines nga, Doc, di ba? Yung mga machine natin. Ay, mamaya i-explain natin yan later, Ikaw. di ba, Doc? Doc, ako syempre interested ako. Ano bang ginagawa natin dun sa mga Tama. areas na yun at Okay. paano magtitreat ng mga pasyente gamit yun. So, ano Correct. pag-uusapan natin? Ito na, Doc. Isa sa topic po natin ay yung urinary incontinence. Oo, Incontinence diba? and erectile dysfunction. Yan yung mga Oops. topics natin ngayong araw, Doc. Sakto, Doc, no? Parang isa sa pang-babae at isang pang-lalaki. Yes. Though yung, Okay. ito, Doc, umpisahan ko na rin, tatanungin ko na kagad, yung urinary incontinence po. Ano po ba ito, Doc, in simpler terms, in Oo. layman's terms? Actually, ang urinary incontinence, maraming type yan di ba? Okay. May overflow, may stress incontinence, may urge incontinence, marami yan, no? Depende yan sa symptoms na binibigay sa ating mga kababayan, no? Siguro hindi naman sabi na kamalas-malas, it tends to be more on the female side, because for some reason or another, siguro, 'di ba? Meron tayong mga physiological aspect na nai-involve ang ating pantog, no? When you talk about incontinence, you talk about the bladder and the sphincter, 'di ba? Yung pantog natin saka yung muscle natin sa pantog, no? So there is what you call the irregular, hindi siya sumasang-ayon sa normal na path, no? Nagkakaroon siya ng problema. Ang problema in the sense na, Ira, na dapat umihi ka, hindi ka umiihi sa tamang oras o panahon. Ang nangyayari, you do the micturition or voiding on its capacity Yung peak and na its niya, own volition. Pag sinabi own volition, ibig sabihin, wala akong pakialam sa'yo, Wala na. Ira. Ako ang magkokontrol at magsasabi kailan ako magpapalabas ng ihi, which is not good because it tends to be very irritating and subconsciously siya, hindi siya kaaya-aya for some reason, 'di ba? Because you have wetness, dripping, 'di ba? All those stuff sa So, baba. Doc, yun na po yung uncontrolled na po yung Yes, pag-ibig. uncontrolled urination on the fact na dapat kasi meron siyang certain pathway pero hindi niya nagagampanan for certain reason of another. Meron kasi mga risk factor o mga disease, gano'n. Iba, Doc, yung sinasabi nila na parang sumasabog na yung pantog nila. Ganun po Kasi ba? nagdi-distend. Or pwede mangyari yung, Doc, Nagdi-distend siya, nagdi-distend to the point na once the distend, kasi meron tayong mga nerves around the bladder,
it tends to be very irritating. So, ang individual o isang pasyente, mafe-feel niya parang, punong-puno ng pantog ko, ang sakit-sakit ng puson ko. Di ba yun ang mga ano niya? Pero parang ayaw lumabas. Okay. Bakit ganun? Tapos, kung gusto mo namang hindi mo na sa certain period of time na lalabas, lalabas siya, doon siya lalabas. Pasaway na. So, pasaway siya talaga. Ito oo. na po yung mga sintomas niya, Doc. Yung gano'n na po yung klase ng pag-urinate ng isang oo. tao. Then, depending on the classification, as what I mentioned a while ago with regard to incontinence, doon natin ihalin tulad yung mga sakit. Bukod dun, Dok, sa symptoms na hindi na makontrol na, may sarili ng isip yung bladder natin, may iba ba bang symptoms? May pain po ba necessarily kaakibat yung incontinence? Usually, Joshua, pag magkakaroon ng pain kung may infection, Okay po. magkakaroon ng pain if there is fullness of the bladder at pigil na pigil ka. There is a peri-umbilical pain sa baba ng puson. Medyo masakit yon. So, yun ang ating Tapos, worst comes to worst, kung meron kang infection, concomitant Yun infection. talaga, yun ang pwedeng... But Doc, yung nabanggit niyo po na may iba't iba po siyang types, meron pa po bang distinct po na sintomas yung ibang klase po ng urinary incontinence po? Hindi. Kung yung mention ko sa'yo kanina, Ira, di ba? Meron overactive, stress, Opo. urge incontinence. Almost the same naman ng Pero, depende yan eh. Like, overactive can be more prevalent to the male, di ba? Kasi parang nag-overflow. Urge incontinence is very prevalent to the female. Di ba ba yun nila? Di ba? Stress incontinence for both sexes kasi di ba pag nagugulat ka, anxiety ka, na-detention ka, bigla parang Excited. sinasabi mo, ay parang ako nag-iihi. Ba't ka ihi? Kanina ka pa ihi ng ihi, di ba? For certain extra risk, di ba? So, kinakabahan ka. So, ganun siya. Okay po. Pero Doc, ano po yung mga tests naman na pwede po natin gawin para talagang makita po natin na isang pasyente po, meron talaga siya nitong Yes, urinary incontinence. One is, of course, lagi nating favorite ko, urinalysis, just to exclude infection. Okay. Second, urodynamics. Pag sinabing urodynamics test, we put a catheter, then we measure the pressure of the bladder in the urethra para makita natin, no? So, then we will see kung adequate siya o may problema. Alright. Then we treat and give medications to the Ito patient. na nga, Doc. Doon tayo sa treatment. Gusto natin kasing ma-treat, di ba? Ano naman po, Doc, yung klase po ng treatment na pwede pong gawin sa isang pasyente for this kind of... We have medical, anticholinergic, antimuscarinic, meron tayong injectable, you have Botox, di ba? Oh, yeah. Collagen injection, di ba? Fourth, you can have biofeedback, meron ini-insert para i-control yung yung pag-flow ng ihi. Then, you ask the patient to do pelvic floor exercise or Kegel exercise, di ba? Para magkaroon ng strength yung pelvic. Pero kasi minsan ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap turuan ng pasyente. Mali-mali ang pag-Kegel exercise. That is why here, we saw for the first time a very new machine, we call that Emcela, which we just have to excitingly showcase to ating mga viewers that it not only helps in erectile dysfunction, incontinence, which is very, very good kasi it helps you to strengthen your pelvic muscles and do Kegel exercise. Anong ibig sabihin yun, Ira? yun, Doc? So, pag hindi ka marunong, uupo ka lang, Ay, talaga, Doc. gagawin na niya para sa'yo. Very Ayun, interesting naman. Di ba? yun. Minsan sabi ko nga kasi meron di ba nag-optics kayo, nagtingin kayo, sabi ko, ay tamad-tamaran. Hindi, meron treatment na tamad-tamaran. Ibig sabihin ng tamad-tamaran, upo ka lang, di ba tamad? Opo. You don't even have to do anything. The machine will do it for you. Yun na. Opo. At isa yun Ang sa saya, mga diba? pwedeng Yes, Doc. i-avail dito sa wellness. Sa wellness Yes, center meron na nito. ito. Pero Dok, maiba naman tayo after no, Urinary. incontinence, erectile dysfunction naman kasi ito minsan hindi napapag-usapan kasi baka yung iba ay nahihiya silang pag-usapan or ilapit sa mga doktor. Dapat po ba, gaano po ba ka-importante na ma-diagnose, mapa-check up yung ganitong klaseng condition? Alam mo, okay, natutuwa ko, Ira, sa dalawang boys natin.
they always peg and look at the comments that we have. And one of those that are flagging in is erectile dysfunction. Yes, Ano, yeah. sabi ko, bakit kaya? Because erectile dysfunction has two division. One is the organic or the medical. Ibig sabihin, may diabetes ka, na-stroke ka, you're taking CNS medication, di ba, sa utak, di ba? You have mental problems, di ba? Schizophrenia, mga ganun. Then you get to have erectile dysfunction because of you take in psychotic drugs, no? But on the other hand, you have your psychological or psychosomatic type of erectile dysfunction. Meaning because of anxiety and stress and depression, wala kang gana. Iba-iba yung pwede maging. Yes, but that is temporary. You cause partial erectile dysfunction. But that cannot happen for the longest. Even if you have partial erectile dysfunction, dire-diretso, and bata ka pa, 30 plus, pinabayaan mo na. Can you imagine when you're 40 plus, totally complete na yung erectile dysfunction? Ang bata-bata mo pa. Diba? It's always say na our male organ or male genitalia is a mechanical aspect of our reproductive system. And that is used primarily for sexual copulation of married couples. Married couples. So, ang ano natin kasi is like, kasi one is the male genitalia is part and parcel of a loving couples, being contact and yung attached to each other. Kasi minsan kasi pag wala yun, you have infidelity. Okay. Diba? Kasi lagi sinasabi mo, oy, hindi siya workable. Bakit ganyan to? Yung lalaki maghahanap ng iba. Naging cause pa ng ibang problema. Oo, Pero itong Doc, cause yung ng erectile dysfunction ba, is it degenerative na parang lahat ba ng mga lalaki pag tumanda ay papunta talaga, nagkakaroon talaga ng dysfunction o hindi naman necessarily na gano'n? Pwede. Okay. Pwede, oo. Pero yung iba kasi will take time, yung iba kasi will be earlier because of lifestyle. Pero ano diba? po yung parang ideal age na talagang sa gantong edad magsisimula na talaga magkaroon ng dysfunction? In the book, theoretically, it should be 50 years old. 50 onwards. But now kasi, Joshua, iba-iba na. Bumababa I na see po. patients 30, 40. Talaga? Oo. Okay. So, yung age bracket natin tends to be diversified in its sense. Parang umiiba na. So, parang hindi mo pwede sabihin, oh, this is 0.0% na ito lang. Yeah. Malay mo, meron pa sa ibang archipelago natin na nakakaranas ng ganyan. So, yung 0.1% mo, 0.02% might increase to even 5% or 10%. You do not know, no? So, patients, especially young patients, exhibit the psychosomatic or psychological erectile dysfunction, which is temporary and partial ED, but it's still workable and we can manage it if the acuteness of the problem ay mariresolve agad. Opo. Ito ka na po yung pwedeng maging complications if hindi po na ipapacheck up ng isang pasyente, yung kanyang ED. Ayun na nga, Ira, matutuloy-tuloy yun. Paano ka magko-consummate? Pag you're 30 years old and you have ED, Tapos gusto paano nilang yun? bumuo ng That's part family. and parcel of marriage. Opo. Okay na lang yun, magtitingin na lang kayo. Okay, ganun. Siguro siya pa Diba? importante. Unless na okay sa inyo, and then that's okay. Opo. Diba? It's not the thing. Kasi, I think, marriage is about procreating later on. Diba? O, paparami kayo. Pero Doc, may mga sakit ba na pwede siyang mag-lead naman na makapag-contribute sa pag-early onset ng erectile dysfunction? May mga ibang sakit po ba na gano'n? Meron na ngayon tayo mga pre-diabetic. Ang dami Mataas ng ang diabetes sugar, talaga. tapos cholesterol. Okay, hypertension. Our hypertension category now is lower na than 120/80. It has gone down, I think, I'm not pretty aware, but I know that there is a change. Mga 180
Hindi. Tama ba? 100 over 80. Kasi normal natin 120 over 80. So, 100 over 80 or 100 over 70. Pababa naman siya. But Doc, yung tests naman para po malaman din. Tapos, syempre, Doc, magli-lead na po tayo dun sa treatment options po for ED. Paano na lang? Test kasi, hormones again, di ba? I always naturally say, serum testosterone, Opo. yung mga ultrasound, tapos yung mga hormones sa pituitary natin, mga stimulate, oo, kasama yon kasi that's the thinking hormones, di ba? Then, of course, you can have Doppler examination of the male organ para makita yung blood supply, kasi pag minsan, di ba? You check all the history, baka may history siya ng Peyronie's, di ba? May history siya ng other problem. Peyronie's kasi may fibrous tissue caused by infection, causing curvature. Curvature in a sense na hindi na siya mag-erect ng tama. Okay. Doon sa mga ganong diagnostic test, Doc, malalaman kung psychosomatic nga yung cause or iba pa yung cause. Yes, ng ano. mag-history tayo, Joshua. Doon Mag-history, napapasok. doon papasok. Doon natin malalaman. You have to have a very stringent and very detailed history on what is happening so that you would know na ay ito pala. Hindi ka you do not treat erectile dysfunction because meron erectile dysfunction. Yan ang turo ko sa iyo, parang ay hindi na siya nagkaka-erection. O ito bigyan mo, inumin mo ng tabletas. No, not that. Okay. Yung underlying. You have to have the underlying cause, especially if your patient is very young. Kasi it should not be the case. Tulad ng nabanggit nyo nga daw na pwede yung ibang mga chronic diseases like pre-diabetes and yung mga pwedeng mag-work with other doctors para ma-focus yung root ng problem. Yes, Pero dito po sa clinic, ano naman yung management natin for erectile dysfunction? Ganun rin tayo, no? We go to the routine history, tatanungin mo siya, get laboratories, then we try to evaluate, then we introduce the new machines to them. Diba? We have a new machine here, you call the ARIS-2, first in the Philippines. Oh, Joshua. Ayan yung inaabangan talaga. Tapos, first na pinag-uusapan ninyo, ganun kayo talaga. Anyway, maganda yan. This is a European machine that is from a very good company. It does rejuvenative and regeneration of blood vessels and the nerves. So sabay niyang ini-insinuate or ini-insinuate yung function niya ulit. Okay. Diba? Parang example para maano ninyo, parang tulog siya, gigisingin natin. Parang Bibigyan ng gising. energy, Doc. Gumising Bago ka na. Hindi ka pwedeng matulog. Yan. Hindi to the extent na kukuryente natin and all those stuff. No, we just have to stimulate it. Because at one point kasi in time, yung neuronal gap, ibig sabihin yung inisip mo nagkaroon ng ng interruption. Kaya hindi siya tumayo. Sa mga treatment natin, Doc, sa erectile dysfunction, lahat ba yung medical medicine lang, iinumin lang? May mga surgeries po tayo for erectile dysfunction? In the beginning, Joshua, we have oral medication, yung 5-ED mga diesterase na gamot, no? Yung mga sildenafil, di ba? You have tadalafil, di ba? So, marami tayong ganyan. Then, came the injectable, intraurethral, pero hindi yan na nagamit masyado dito kasi because we are a tropical country. Kasi yung intraurethral, yung meron kang ipapasok na na gamot sa urethra, sa butas ng ari ng lalaki. Minsan nalulusaw dahil sa init ng panahon natin. So before you know it, at a very expensive drug, lusaw na, ano gagawin mo? So it didn't prosper. Then you have your intracavernosal injection, mga injection na gamot. Then you have your pump,
may pump, meron prosthetic, surgical prosthetic, lalagyan mo ng prosthesis, di ba? And now we have the rejuvenative era, yung S-wall, yung shockwave na meron tayo dito na hindi siya invasive, mabilis, ilang session you can do. Parang ang purpose natin gumising ka. Gisingin na natin. Gisingin na natin lahat. Alright, dahil Huwag dyan. matulog. No, kasi that's the purpose of it, no? At the end of the day, we innovate in order to have more or less non-invasiveness. Tama po. Pag there is non-invasiveness, mas maganda tayo kasi ayaw ng mga kalalakihan kasi kadalasan opera dito, tanggal dito, lagay ka ng ng pump, ganun, tapos tanggal ulit. Yun nga. It's Minsan, very, kasi magka-infection, natatakot, will look kina-intimidate. very ugly, di ba? Parang ganun. Kaya para maganda, Dok, para hindi na sila maunahan ng takot, maganda, i-tour natin sila sa ating Halika, mga Dok. first in the Yes. Philippines na machines. And ngayon, go. puntahan natin ngayon, Dok. Halika na, Dok. Let's go. Mauna. Alright mga kasambahay, nandito na tayo sa isang treatment room ni Doc. Andito na nga yung BTLM Sela. Ito po, Doc, yung pang-treat po ng incontinence. Tama po ba? Yes, oo, di ba? You said it right. Yes, Aria. Doc. So, ito yung sinasabi natin for incontinence natin. Siyempre, of all types, lahat yan. Andun na yung Opo. overactive, urge incontinence, stress incontinence. But besides that, pwede rin siya sa erectile dysfunction. Ay, okay. And pwede rin siya for muscle functioning, pelvic muscle functioning. Ibig sabihin, pag gusto mo mag-workout ng Kegel exercise, hindi mo na-achieve, diyan ka lang uupo. Oo. Okay, So, we have the setting here. We will set in order ilan ang frequency, Okay. yung timing, Opo. tapos magkakaroon ng vibration into the parang sabi mo, malaki. Okay, Doc. Parang malaking arinola. Oo, diyan ka lang at Opo, meron Doc. vibration na Mafe-feel ako, mafe-feel Doc. mo sa pelvic Saan? muscle mo. Sa pelvic muscle. Sa pelvic muscle mo, hindi sa katawan. So, Okay, Doc. depending yan, how many sessions you want, depending Okay, sa doctor mo. Like ngayon, Opo. pinag-uusapan natin, I will give you one session and come back, Most of the time kasi may iba one session lang pag talaga? very mild lang ang symptoms. Gusto nila kasi, Opo. of course, like when we ask them to do Kegel exercise, Okay. hindi nila alam. Dok, paano gawin yung pelvic exercise na yan? Oo, Hindi oo. nila kaya. Tinan mo, Ira, very convenient. You just Oo sit nga, down. So, Doc, ilang minutes po? ang You usual can have treatment? 15 minutes, 30 minutes, depending on the mildness of the Tapos, Doc, symptomatology. ganito lang? Uupo lang Ganyan talaga ka. Siyempre, ako? bibigyan ka namin ng maaga kasi baka hindi ka naman They will okay. pump in music for you. Oo, baka But usually, Doc, ilang sessions talaga bago, bukod po doon sa may iba na parang one session pa lang, nakakaramdam na sila. What if po yung incontinence po nila ay medyo matagal? Nagano po Then, katagal? maraming sessions sila. No? Most of the time, we go beyond 6 or even 12 sessions, di ba? Mabilis lang naman siya di ba? 15, 20 minutes or even 30 minutes, depende sa gusto mo. But if sometimes, some of our patients, gusto nila kasi of the effect, so they go as much as 30 minutes. Oh, pero Doc, ito pong area na to, para saan po ito? Ito kasi, pwede mo na siya mag-relax. Patients who are not ambulatory, Okay. may naka-wheelchair, we can lie them here first. O Pero para same po ba sila ng function, Doc? Hindi. To kama talaga. Okay. So, po. before we go to the treatment, siyempre explainin nila. You have to remember, Ira, yung pasyente natin natatakot. Ano ba yan? Parang parang spaceship na laki-laking gano'n. Di Ganito ba? lang O siya, ikaw, Doc. baka magkuryente dyan sa handle mo. Ay, But ganun. the vibration is only on the floor area, yung inuupuan mo. Dyan lang. Okay. So, usually, Doc, after 45 minutes, paano po yung effect niya? Parang the next time po na Mafe-feel mo yung symptomatology mo, mababawas yung frequency mo. Di ba, lagi ko sinasabi, yung urgency mo, yung dribbling mo, yung patulo-tulo yung ihi mo, magiging mas lesser. Tapos, Doc, after nun, kailangan pa bang magpa-test ng pasyente? Yes. Ano pong, i-check po yung... Urodynamic muna tayo ulit. Okay. Kagaya sinabi ko, titingnan natin kung kamusta yung volume, kamusta yung stimulation, mga ganon. Okay. Pero, Doc, ito po ba ay affordable naman ba para sa ating mga kasambahay na nanonood? Pwede siguro ko sabihin yung price. Kasi that is around, one procedure can be around 12
Apo. 14,000. Okay. Kasi Mga ganun. makukorek naman, Dok, di Oo, ba? hindi siya malaki, di ba? Oo. Yung quality of life. Kayang-kaya, di ba? Hindi naman milyones. Opo. So, Tsaka, Dok, nga pala, nakalagay din po kasi dito dun sa ating tarpaulin ng MCELA na remain fully clothed ka dito pag nakaupo ka. Tama ka, Ira. So- Pwede yan kasi papasok yung ano yung frequency at vibration even may flow. Kasi may iba parang kailangan mag-underwear ka, mag-ano, 'di ba? Hindi na. So because of the strength of the the Machine. MCELA, the machine, it can penetrate even with your clothes on. Pero, Dok, ito rin po ba ay yung first in the Philippines po na machine po? First in the south. In the South. Wow. We have one already in Mindanao. Okay po. Pero sa norte wala pa. Okay. So that's the second one. Alright. Pero Dok, bukod po dito sa mga napag-usapan po natin, ano pa po ba yung special feature po ni MCELA? Yun, siyempre mawawala, your incontinence will be treatable. You don't need to have oral therapy. Ayaw mo yun, di ba? And of course, the symptomatology will improve gradually, especially for our females who have on and on symptoms every now and then. Alright. So, diba? talagang targeted therapy po to, Dok, Yes. para po sa mamaya. incontinence. Di ba, mamaya, itatry mo, kaya masaya ka. Try ko to kasi parang Oo. feeling ko, ay, joke lang, ayaw ni Doc yan. Dapat kasi hindi tayo nagbibigil ng iheg. Alright, Doc, next naman tayo na treatment. Puntahan po natin dun sa Yes. kabila. Kasama niyo po Oo. si Joshua doon. Yes, let's go. Let's get it. So, Doc, nandito na nga po tayo sa ating first in the Philippines na treatment para sa Yes. erectile dysfunction. Pwede niyo po ba kaming i-walk through dito kung ano po ba ang capabilities ng machine na to? Tama ka dyan, Joshua. So, we have the Aris 2. Initially, sa abroad kasi, they started the Aris 1, but this one is the most innovative Aris 2. Oo. Kasi it has several functions besides erectile dysfunction. But mainly, pwede siya sa ED, no? So, you have the Aris, tapos ipoprogram mo siya, ilan shockwaves, depende yan sa site ng male organ mo. Then, yung frequency, gaano kalakas. Then, of course, yung intensity, gaano ka tagal yung bombardment okay. mo ng frequency mo, di ba? So, this one has to be given precisely depending on the calculation of the patient. Okay? Now, we use this probe, which is very, very, very light ito. Di ba? Dito yung niya, para makita mo yung dito yung male organ, then dito tatamaan yung shock. No? So, we will do the shock. Now, depende yung shock, depende sa calculation mo and the severity of erectile dysfunction. Ang isang advantage pa to, Joshua, kasi this can treat chronic prostatitis. Remember hindi the lang. week after, pinag-usapan natin chronic pelvic pain syndrome, yung chronic prostatitis, pwede rin ito. So, pwede mo ilagay sa underneath the scrotal area at yung sakit na nararamdaman mo because of chronic prostatitis, pwede niya ma-alleviate. Multipurpose Second, na. this one can be a pain management also. Para saan So, daw? yung mga sakit sa likod, mga sakit dito, okay. pwede mo gamitin din ng frequency. So, pag ang pasyente kasi comes in with erectile dysfunction, alam mo, may edad, tapos may other problem, pwede na sabay-sabay Okay. take yung tingnan mo, hold the probe. Diba? Dok, sa mga sessions naman for erectile dysfunction muna specifically, gaano katagal naman i-expect nila na session naman? Mabilis lang po ba itong natin? Depending on the Therapy? number of shockwave. Depende po sa case talaga. Oo, Kung gaano depende karami sa case. kailangan Kasi nila. iba-iba yan eh, di ba? Sometimes Okay. we give 5,000 shocks, di ba? May iba kasi ganun lang ang shock, depending on the computation. Then, doon nating i-measure yung effectivity. And you have to know, Joshua, meron itong recording. So, kunyari, yung patient X will come here, ire-record natin yung niya, yung name, yung age, tapos yung ilan shocks na binigay sa kanya. So, nandito lahat. Andito yun, lahat. So, record. mare-record siya. Kasi may Okay. iba sinasabi, ay, nakalimutan ko yata, hindi yata na-record ng ko, hindi. So, Nandito pwede lahat. na, nandito Okay. yan. Oh. Pero Dok, Yeah. ano po ba yung nararamdaman naman ng mga pasyente? Baka mamaya kasi matakot naman sila magpatid kasi narinig may shockwaves, may frequency. Ano po Tama bang ka. At pwede ito kasi, hindi ka naman, you will not undergo sedation. This is local. Meron tayong gel. Meron tayong gel na nilalagay that can enhance regeneration also. That's back to the treatment.
So, and it's outpatient, makakauwi Okay. ka. You don't have to stay in the center. Makakauwi Mabilis ka. lang, uwi At and maganda to, Joshua, pag satanungin mo sa akin, kasi tinatanong mo kanina, pwede ba paulit-ulit? Yes. okay lang, okay. Habang lumalakas at gumaganda yung erection mo, pwede paulit-ulit. Okay. It doesn't really matter. Kaya mas maganda wag nang ma-intimidate siya. Kasi bagong machine, baka mamaya. Oo, Sipin nila, naku, baka kasi siyempre, lagi natin sinasabi sa company during the time that we were negotiating, sabi ko, we have to bring something that is very innovative, di ba? At the end of the day, meron tayong mga pasyente, Joshua, kagaya na mention ko kanina, ayaw ng oral therapy, napagod na sa oral therapy, ayaw ng injection, ayaw ng prosthetic surgery, lalagyan ng prosthesis, penile prosthesis, ayaw na ng pump. Kasi, so we do that. Now, ito kasi, maganda to, after this treatment, pwede mong i-mix and match yung kanina nakita mo yung machine ni Ira, di ba? So, once this is treated, we bring the patient to Emcela para ma-enhance yung pelvic floor. Okay. So, lalong, parang sinasabi mo, lalong gaganahan yung okay, kahit muscle. pala lalaki, kailangan din ng pelvic floor Yes, exercises. right. Oo. Okay. Kasi minsan lalaki naman, meron naman, ang lalaki naman, yung incontinence nila, meron overflow. Okay. Ang babae kasi, you have more of the urge incontinence and stress incontinence. So, at the end of the day, makukuha natin. Very important. Tsaka- And this is more affordable, ha? Natatanong mo kanina. This is very affordable naman because we can give you a very nice package na kayang-kaya na pwedeng pwedeng pag-ipunan. Very affordable. Maganda nga, Dok, na kasi sa ibang mga kasambahay natin, baka mamaya kasi na tatakot silang magpa-check or magpa-treat sa ganitong mga diseases nila. Kasi syempre, pupunta sila sa ospital. Hindi tulad nito, mas kumbaga, private sila makakapagpa-undergo ng kanilang mga treatment. Hindi sila magdadalawang isip, mahihiya nga magpa-check. Yun ang Tama. importante minsan do kasi Tama. minsan ayaw nilang, nahihiya nga sila magpa-check. Pero ngayon maganda na napapag-usapan natin yung mga gantong iba't ibang klaseng treatment dito sa ating clinic. Yan. Masaya ka ba? Nakita mo Oo na. naman, And it's the syempre. first time, Joshua, nakita mo yung Aris 2. Yes, In the first time. Philippines. Itong first in the Philippines O, di ba? talaga. Nahawakan mo siya. Ako na, first na nakahawak na dito. Di ba? Di ba ang tawag niyo sa mga, Gen Z? Milestones. yan. Milestone. Milestone yan. Alright. Again, thank you so much, Doc, for Thank you, inviting us Joshua. here Oo. sa inyong clinic. Alright mga kasambahay, na-discuss na po natin ang about sa urinary incontinence at sa erectile dysfunction at yung mga treatment options para doon. Tulad nga sabi ni Doc, no, huwag natin baliwalain. Kaya mga kasambahay, kung kayo po ay nakakaranas ng gantong mga sakit, saan po ba sila pwedeng pumunta, Doc Joseph? Yes, Joshua and Ira. Pumunta lang sila sa Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center dito sa One Asia Business Center, Block 28, Lot 26, Binyan, Laguna. If you want inquiries, you can text or call 0917-509-9288. Meron rin kami sa Facebook page. At sure yun na Yeah. sasagutin namin ang inyong Tama. mga inquiry at komento. Kaya make sure naka-like na kayo at naka-follow kayo at syempre mag-message kayo dun sa kanilang Facebook page. Alright? Yeah.